A day in my life as a new content creator / affiliate sa nangangarap na yumaman. Joke lang po! Balak ko nga maglinis ngayon sa bahay namin. Bago nga ako maglinis ay nagkape muna ako at saka nagtinapay para kahit papano ay may laman ang aking tiyan. Unahin ko nga muna dito sa harap para naman kahit papano ay malinis. Tinignan ko nga muna yung mukha ko kung maayos ba. Hindi nga eh. Nagsimula na nga ako magwalis dito sa harapan namin na kahit papano ay matignan naman nilang malinis. Kasi minsan, nahihiya din naman ako sa nagpupunta sa aming bahay na makalat ng aming harap. Minsan nga ay tinatamad ako maglinis dito sa aming bahay. Pagkatapos nga ay nagurong na nga ako para naman kahit papano ay malinis ang aking lababo habang nagluluto ako. At dahil nga tulog pa ang aking anak, iniisip ko na kung anong lutuin kong ulam. At ito na nga ang aking lababong malinis. Katapos nga ay nagkusot ako ng susutin ng aking partner sa kanyang trabaho dahil nga tinabad ako magkusot kagabi. Tapos kung ang kusutin ay sinasampay ko na paharap kahit papano ay mabot nga mayang tanghali sa pagpasok niya. Pagkatapos ko isampay ay sinunod ko kusutin ang mga damit ng anak ko. Ay hindi, binabad ko lang pala. Sorry. Ibababad ko nga ito ng matagal para matanggal ang kanyang mga mantsa. Pagkapasok ko nga sa loob, nakita ko ang anak ko, tulog pa nga. At habang tulog pa nga ang aking anak, iniisip ko na ang ulam namin at ito ngang itlog na meron kami. Iniisip ko nga kung ano ilalagay ko dito sa itlog. At dahil may 10 piso pa nga ako, bumili ako ng kamatis na halagang 10 piso sa aming talipapa. Ay, wow amin Igigisa ko na nga lang sa kamatis ng itlog para kahit papano ay may iba naman ang kakainin ng anak ko, hindi puro nilaga. Pagkatapos ay bumalik na ako sa bahay at humingi na akong 2 pirasong bawang sa bahay ng aking biyanan. At ito na nga ang iluluto ko. O diba? Kumpleto. Hingi lang yan At ito na nga, magsisimula na nga ako magluto. Pero bago yan, magpapakulo nga muna ako ng kape. Kasi nga, hindi ako sanay nang hindi nagkakape. At sisimulan ko nga munang hugasan ng kamatis bago ko hiwaan. Siyempre, tatanggalin ko na sa plastic. Tinapon ko nga muna ang plastic para kahit papano hindi makalat sa aking lababo. At tinugasan ko na nga ang kamatis. Kaya ako naman, ginayak ko na ang sangkalan para sa paghihiwaan. Pagkatapos ko nga hugasan ang sangkalan, ay niredy ko na ang kamatis para hiwain. Dahil nagugutom na nga ako, kaya binisan ko na ang paghihiwa ng kamatis. Tandaan ako sa paghihiwa dahil takot ako masugatan ng kutsilyo. Ayoko nga mahiwa yung kamay ko bakit ba? Pero kahit pa paano ay binibilisan ko ang paghihiwa dyan kasi nga baka magising ang aking anak na masumungit. Nang kumukulo na nga ang tubig na mainit ay niready ko na nga ang tasa ko para ilagay ang kape. Siyempre, coffee lover to Pinitpit ko nga muna ang bawang kasi nga baka mamaya ay makalimutan kong lagay ang bawang kasi nga taranta ako kapag kumukulo na ang mantika. Uy! Pagkatapos ko nga pitpitin, isinalin ko na ang may tatubig sa tasa. Sinindihan ko nga ulit dito ang butane kasi nga ilalagay ko nga dito yung mantika at isusunod ang bawang. At ginigisa ko na nga dito ang bawang at sinusunod ko na ang kamatis. At habang ginigisa ko nga ang kamatis, sinisilip ko dyan yung anak kong gising na ba o hindi pa. Inigisa ko nga siya ng mabuti para kahit paano ay lumabas ang kanyang lasa. Huwag niyo akong ibabash kung bakit ganito ako magluto sa ginisang kamatis kasi may kanya-kanya tayo kung paano magluto ng ginisa kamatis. At dahil may kanya-kanya tayong panlasa sa ating ulam, inigisa ko nga dito ang kamatis ng mabuti para kahit paano ay lumabas ang sarap. Uy, sana all masarap. Lagay ko na nga yung itlog kasi nga nagugutom na nga ako. Sa mga oras na yun ay gusto ko nang kumain kasi nga favorite ko nga tong ginisang kamatis na may itlog. Mga isalin, inugasan ko muna ang pinaglagyan ko ng itlog ng pinagbatilan. Pagkatapos ay nilipat ko sa lalagyanan. At ito na ang ulam namin ngayong tanghalian. At tinagay ko nga muna sa sulok tapos sininis ko nga muna ang kinalat ng anak ko kagabi. Yung mga papel na pinagkakalat-kalat niya kagabi. Gusto nga dito ng anak ko ay lambingin ko siya kaya nilambing ko siya kahit ilang oras nga lang. Nagpabuhat pa nga sa akin kasi gusto niya. At dahil nga kagigising nga niya ay ginaya ko na siya kumain para kahit papano ay may laman na yung tiyan niya. Puyat pa nga siya kanina dahil gusto niya magpabuhat. Kaya binuhat ko muna saglit at binaby. Gumawa na ako ng plato sa labas. Pagkatapos nga namin kumain dyan at sinampay ko na nga ang aking kinasot na damit. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood!